Sa mundo ng politika, may isang puwersa na hindi kayang baliwalain. Isang hukbo na nagpapatunay na ang numero ang tunay na hari. Sila ang DDS, ang diehard Duterte supporters. Tumingin tayo sa ebidensya, ang kanilang collective will ang naghatid kay Inday Sara Duterte sa isang matagumpay na panalo. Ito ay hindi swerte, ito ay kapangyarihan ng isang malaki, organisado at walang alinlangan na base. At sino ba ang nakalimot sa nagdaang eleksyon kung saan biglang umakyat sa numero 1 ang pangalan ni Bongo? Ang tunay na sagot, ang tapat na DDS. Ang kanilang boto ay parang magic, malinis, walang bahid at higit sa lahat, madami. Kaya naman, para sa lahat ng mga nagtataka kung bakit napakadaling manipulahin ang politika sa ating bansa at kung bakit tila hindi gumagana ang mga lohikal na argumento laban sa kanilang pinuno, itatanong natin, ano ba talaga ang bumubuo sa kaluluwa ng napakalaking hukbong ito? Ayon sa seryosong pag-aaral, tinatayang aabot sa 24.8 milyong Pilipino ang masasabing functionally illiterate. Sa madaling salita, halos isa sa bawat 5 Pilipino ang nabibilang sa kategoryang ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang isang functional illiterate ay marunong magbasa, mag-scroll, mag-share at mag-comment. Ngunit ang krisis ay ito. Nahihirapan silang umintindi sa nilalaman ng mga binabasa, napapanood o naririnig nila. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mga pambihirang katangian. Pansinin nyo, dahil ito ang mga katangiang bumubuo sa pundasyon ng DDS. Una, ang functional illiterate ay mabilis mabudol, madaling linlangin. Pangalawa, sila ay may pambihirang aptitude na maniwala sa mga conspiracy theories at syempre sa fake news. Sa isang bubble na puro pag-atake at emosyon ang inuuna, wala nang lugar ang katotohanan. Batid ko na nagda-drug siya! Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga sa politika, dahil sa kakulangan ng comprehension, nahihirapan silang pumili ng tamang iboboto. Bakit pa magbabasa ng platform at track record kung ang simpleng pangako at malakas na sigaw ay sapat na? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilagtad lahat kung sino ang gumawa ng kawalang hiyaan na ito? At narito ang isang malaking plot twist, mga kababayan. Kung totoong malaki sila, bakit tuwing may panawagan para sa rally, kahit sa makasaysayang EDSA, ay tila nagkakanda utot ang kanilang bilang? Ilang beses na silang tumawag, ilang beses ding halos walang nagpakita. Ang totoo, ang tunog ng kanilang lakas ay hindi nagmumula sa kalsada. Ang tunay nilang larangan ay ang online world. Ito ay isang hukbong tapat, masunurin, at madaling pangunahan sa social media. Ngunit hindi ang functional illiteracy ang buong kwento. Ang kanilang mga numero, ang kanilang parang bagyong lakas ay may isa pang pinagmumulan. Matagal ng alegasyon na ang impresyon ng kanilang kalakihan ay hindi ganap na totoo. Ito raw ay artificially boosted. Dahil sa massive funding at online operations mula sa mga dayuhang kaibigan, nabibigyan sila ng malaking amplification sa social media. Kaya huwag masyadong matakot sa virtual na ingay. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Mismong Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos 1 milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China para sirain hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Ang kanilang bilang ay tila malaki dahil sa sistemang pinondohan. Sa totoong buhay, mas marami pa rin ang sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno kaysa sa mga Duterte. Laging tandaan, ang pagboto ay isang privilege, ang pag-intindi ay isang responsibilidad.